Nako po, mga kababayan, gugulantang kayo dito sa ibabalita ko sa inyo dahil sa darating na linggo, mayroon daw dambuhalang rally na magaganap. Nako, dadagundong daw po ito sa buong Pilipinas. Hindi lang po ito yung mga religious group, no? Yung apat na religious group daw na magrarally na 10,000 daw yung mga ah, membro na pupunta. Iba pa po ito, mga kababayan. Abangan nyo po sa darating na linggo dahil may puputok at gumising sa higanting natutulog, mga kababayan. Ito po ang talagang nakakakilabot. Ito na kaya ang people power, mga kababayan, sa darating na linggo. Naku, abangan nyo po dahil talagang galit na ho ang taong bayan. Talagang tumitindi na ho ang nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya siguro magaganap na ito sa darating na linggo, mga kababayan. Alam ko, kahit kayong mga nanonood sa nangyayari ngayon sa gobyerno, talagang napakatindi. Kahit na yung mga maayos na katulad nila Senador Marcoleta, nila Mike Defensor, na lumalaban lamang sa korupsyon, pero sila pa yung talagang kinakasuhan, mga kababayan. Ibang klase itong mga bindalo, no? Yung talagang mga taong lumalaban sa korupsyon dito sa Pilipinas, na kung ano-ano na lang ang pinagagawa at nagiging legal na ho yung mali dito. At ang mali ay ginagawa nilang tama. Binabaluktot yung batas, mga kababayan. Talagang nakakagalit. Kaya ngayon darating na linggo, ito yung kakaabang-abang, mga kababayan. Dahil hindi lang ho 10,000 yung dadalo. Dahil may mga paparating pa po. Iba po ito, mga kababayan. Dahil mayroon tayong mga nabalitaan. Ito'y credible po, mga kababayan. Talagang tunay ito. May nagsabi po sa akin sa darating na linggo, mga kababayan, abangan nyo na lang ho. Dahil ito'y baka mapuno yung EDSA, mga kababayan, ngayong darating na linggo. Tingnan po natin kung ano yung mangyayari. Dahil sinabi lang ho ito sa akin, mga kababayan. Isang malapit na kaibigan at talagang sinabi niya na tunay daw. Hindi lang daw po 10,000 itong mga religious group na pupunta sa linggo. Iba pa po ito, mga kababayan. So abangan nyo na lang po, hindi ko pwedeng sabihin yung mga detalye. Pero sa darating na linggo ay merong paparating na dadagundong sa buong Pilipinas. Dahil sobrang galit na talaga ng tao sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Kung ano-ano na ang mga nagaganap, iba't ibang karahasan, droga, kriminalidad, patayan, talagang nagkalat, mga kababayan, dito sa Pilipinas. Pati korupsyon, yung mga nagnakaw ng mga mali-malita, wala pa po tayong napapatunayan kung sino yung mga mastermind dito. Kahit na yung investigasyon sa blood control scandal, mga kababayan, ay hindi nila tinutuloy. Tingnan nyo ngayon, nagpalit na ng liderato. Pero anong nangyari? 'Di ba? Walang nangyari, mga kababayan. Hindi nila tinuloy yung investigasyon sa blood control scam. Yung Blue Ribbon Committee na ang naghahawak na ngayon ay si Erwin Tulfo. Ano nang nangyari? Namatay na naman, mga kababayan, yung investigasyon. Nung sila, nung Senate President pa si Peter Cayetano, ay natuloy na. Pero ngayon, sila na naman ang majority. Wala, tulog na naman, mga kababayan. Kaya lalong magagalit ang tao
Sabi ni Tulfo, mag-move on na lang tayo. Paano mag-move on? Bumaha nung nakaraan mga kababayan. Paano mag-move on ng tao? Hindi ho yan makakalimutan. Mismong ang kalikasan na yung gumagawa ng paraan para hindi ito makalimutan ng taong bayan dito sa ating bansa. Talagang Diyos na rin no, yung gumagawa ng paraan mga kababayan. Kaya ngayong darating na linggo, abangan nyo ho yung mga mangyayari. Ila-live broadcast po natin yan, yung mga magaganap sa darating na linggo. So panoorin nyo mga kababayan, pati yung mga pulis, pinaghahandaan na po ito. Naka-alerto na ho ang mga pulis. At talagang lalagyan nila ng bata-batalyon no, na mga kapulisan dyan sa EDSA. Kasi alam na rin nila na maraming pupunta sa darating na linggo mga kababayan. Ako, people power na kaya ito mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Mag-comment po kayo. So ito panoorin nyo mga kababayan. Ito yung nakalap nating balita na dito sa 24 oras. Ito yung mga magrarally ngayong darating na linggo. Pero iba pa po ito mga kababayan. Ibang grupo pa po ito. Mayroon pa pong ibang grupo na pupunta rin. Si Mike Defensor nag-post na din na aatin daw sila ng rally sa makikiisa daw sila sa rally sa linggo mga kababayan. Magkakasal ng malaking rally sa EDSA ang 4 na malalaking religious groups sa June 28. Binuo nila ang White Ribbon Movement, isang pagkilos kontra katiwalian. Nakatutok si Ian Cruz. Ayan, White Ribbon ano yun? White Ribbon Movement mga kababayan. Lahat ng sangkot Nagsama-sama. Dito si Luke Espiritu mga kababayan no? Pero believe din ako dito no. Nakakabilib din kahit paano talaga may paninindigan siya no. Hindi katulad ng ibang mga kakamping, hindi katulad ng mga dilawan na talagang yung dilawan ngayon pero ngayon Marcos na sila mga kababayan. Hindi na sila pink at dilaw. Marcos Aquino na. Ang 4 na malalaking religious groups para buuin ang White Ribbon Movement, isang kilusang kontra korupsyon na walang sisinuhin o papanigang personalidad. Isang malaking rally na tinawag nilang White Ribbon Movement March ang itinakda nila sa June 28 sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasama rin nila ang ilang civil society groups. Inaasahang nasa 10,000 katao ang dadalo sa pagtitipon upang magdasal at ipahayag ang mga saloobin ukol sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Pagpapatuloy daw ito sa Trillion Peso March na una ng nangalampag kontra korupsyon ukol sa flood control scam. Kaso itong trillion peso march hindi nagtagumpay no kasi may iba't iba silang panig na inaano yung isang grupo daw panig dito kay Marcos kahit na punong-puno ng korupsyon. Ito namang isang grupo ay walang pinapanigan, dapat panagutin daw kahit sino kung sino yung mga sangkot dito sa mga nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Yun talaga yung tinatalakay nila. Ito, nagiging kakampi na ng mga Marcos kahit na sobra na ang korupsyon na nagaganap sa Pilipinas. Kampi pa rin sila mga kababayan. Yun yung sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano. Marcos na rin kung tawagin. 'Di ba may Marcos pa rin daw. Itong mga to, naki-Marcos na rin. Kaya yun yung binanggit sa mga dilaw na nakibarkos na rin mga kababayan. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Filipinos, tayong lahat deserve a better future. And we believe, no, that the better future can only be achieved through better politics. Politics that serves the people's interest, protects human dignity, and is guided by justice rather than greed. Ang daming mga Pilipino ngayon, subalit ang karamihan ay natutulog. Hindi sinusuportahan ang tama.
So ang kailangan po natin ay gumising tayo sa katotohanan. Wala ho tayong pinapanigan, wala tayong sinasamahan. Ayan sinasabi ko, yung ibang mga pare, okay naman mga kababayan. Pero katulad nila Father Plabe, na sabi-sabi nabigyan to ng ano yun, ng pera. Ayon sa mga 18 soldiers, 18 marines mga kababayan. Pati sila De Lima, nabigyan daw mga kababayan. So itong mga pare na to, walang pinapanigan. Kaya, so, okay naman, no? Basta wala sila pinapanigan mga kababayan, yung bang pinaglalaban nila kung ano yung tama't mali. Di katulad nung ibang mga dilaw at pink na kumampi na sa Marcos, na kahit alam naman nila na grabe na ang ginagawang pangungulimbat, no? Pangungurap dito sa ating bansa. Pinapanigang politiko o political position, kundi ang ating sinasamahan ng ating mga kababayan. Naghihirap ang mga mambayan. Ilan sa mga pangunahing panawagan nila, wakasan ng korupsyon, litisin ang makatotohanan ang mga sangkot sa katiwalian, suportahan ng tunay na anti-political dynasty bill at ipatupad ang reforma sa eleksyon. Ayon sa mga grupo, ang paghahanap ng pananagutan, walang pinipiling kulay, kailangan lahat ay singilin at walang pagtatakpan. Pero paano kung may magpuntang politiko sa kanilang pagtitipon? We will not be inviting personalities na mga nasa politika sa taas ng entablado. Pero welcome ang lahat, no? Itong White Ribbon Movement, no, ay panawagan sa lahat ng may galit sa korupsyon at merong adhikain for good governance. Maging anumang kulay. Ian Cruz nakatuto, Yun, wala 20. daw, welcome daw lahat mga kababayan, wala daw kulay, walang walang pink, walang red, walang yellow. So welcome daw lahat mga kababayan na pumunta sa darating na linggo. So anong pahayag nyo dito mga kababayan sa gagawin nilang rally? So iba pa po ito sa mga sinasabi ko sa inyo na may dadalo pang iba sa darating na linggo. So ito naman mga kababayan, pakinggan nyo yung mga pulis daw na nakahanda na sa White Ribbon protest sa Hunyo 28. So pakinggan natin mga kababayan, dito naman yan sa DCRH News. Pinaghahandaan na ang EDSA White Ribbon Protest sa June 28. Detalye sa report ni Edge 52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Jackie, wala na raw yellow ribbon. White ribbon na dahil ayaw ng kulayan ng politika. White Ribbon na daw, ayaw na daw kulayan ang politika mga kababayan. Hindi maganda. 5,553 personnel ang pulisya sa linggo. Hunyo 28 para sa White Ribbon Protest dito sa kahabaan na EDSA. Ito ang faith-based Ayun, prayer dapat rally lagat na na inorganisa ng parehong utak o same organizer doon sa naunang trillion peso march kontra katiwalian. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, wala silang nakikitang banta at sa halip proactive deployment lamang itong inihanda ng pulisya. Sentro ng White Ribbon ang People Power Monument na sakop ng QCPT kung saan inaasahang lalahok na nasa 10,000 katao batayan sa mga organizer. Pero bilang sa Saklolo, nag-deploy pa rin ng Civil Disturbance Management Contingent ng Eastern Police District sa paligid ng EDSA Shrine. Dagdag pa ni EPD Director, Police Brigadier General Melesio Buslig Jr., magisilbing reactionary standby force ng local police sa Mandaluyong, San Juan, Pasig at Marikina sakaling kailanganin ng mga nasa EDSA. Bagamat iginagalang ng PNP ang karapatan ng bawat isa sa malayang pamahayag, tiniyak naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na manaratiling apolitical ang pulisya at tatatao lamang sila ron para seguridad. Nauna rito na nawagan ng mga religious at civil society group sa publiko para sa isang pambansang marcha upang isulong ang mga reformang elektoral, mas matibay na pananagutan sa pamahalaan at mas maigting na aksyon laban sa korupsyon at pagbabantay nga doon sa papalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pangungunahan itong White Ribbon Protest ng Interreligious Leaders Council for National Transformation kung saan imbitado hindi lamang yung mga kaparian ng CBCP o yung Clergy for Good Governance sa Simbahang Katolika, kundi maging ibang religious groups tulad na lamang ng nasa Muslim sector na nag-signify na raw nasasama rin sa nabanggit na event sa June 28. Ako si Edniel Rosa. Yes, Lakay. Sino mga personalities na kilala na involved dyan? Lakay yung same groups
nandoon sa likod ng trillion peso march. So, in-expect natin yung Clergy for Good Governance, yung sa bahagi naman ng labas dun sa religious organization, yung grupo nila Attorney Luke Espiritu, yung mga kasamang mga aktivista, lalahok din, kagaya ng trillion peso march. I don't know, lakay kung yung Akbayan Party List, kagaya ng trillion peso march, isasama rin. Pero kung sila rin yung same organizer ng trillion peso march, malamang makikita rin sila dito sa White Ribbon Protest. Maging yung grupo lakay ni na Father Toby Labiao, na dating director ng Caritas Philippines sa Catholic Church, ay lalahok din. In fact, ay even yung sabi nila may mga Muslim din daw lakay na sasali. At very much welcome yung ibang mga religious groups, gaya na lamang sabihin na natin Iglesia ni Cristo. Dahil if you remember, nagkaroon din ng separate program yung INC noon para doon sa nangyayari sa ating politika. Welcome daw lahat na sumali. Hence, tinawag nilang White Ribbon Protest. Oh, welcome ba yung mga contractor na involved sa flood control? Mahiya naman daw sila kung Maya sasama naman sila. Sila nga pinoprotest Sila nga corruption, accountability, yung anti-dynasty bill, at itong ang paparating na impeachment sa trial ni Vice President Sara. Lahat yan ay kasama doon sa mga panawagan itong kalahok sa White Ribbon Protest. Ayan, huliin sila at ihulog sa Pasig River. Ayan, biro lang. Nakailang trillion peso march na nga lakay yung yung kontrabaha katiwalian tatlo na ata yun. Wala pang napapakulong, kaya halos lahat ng mga nasasakdal akusado hindi pa rin talaga nalilitis ng maayos. Kaya ngayon pinalitan nila yung trillion peso march, ginawa nilang White Ribbon Protest para daw welcome na rin kahit yung ibang mga grupo lakay na sumali. Okay nga, Roda. Maraming salamat, Enyal. Wala rito sa Camp Crame. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun mga kababayan, oh. So, welcome daw lahat sa darating na linggo. Kaya, malalaman natin kung sino yung mga pupunta. So, mga malalaking personalidad daw. So, ayun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito? Basta sa darating na linggo, may malaking pasabog po na mga pupunta na mga religious group dyan sa linggo mga kababayan. Abangan nyo ho kung sino sila. Basta mga kababayan. So, abangan nyo na lang po. So, sa lahat ng mga bagong pasok dyan na nag-subscribe sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-comment na rin kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan. Hanggang dito na lang. Bye-bye.